Hindi mo ba nararamdaman na malapit na tayong makadiskubre ng malaking bagay sa solar system at na matagal na tayong hindi nag-iisa sa malawak at madilim na kalawakan? Saan ngayon nakatuon ang paghahanap ng buhay? Sa ngayon, nakatutok ang siyentipikong komunidad sa Mars, lalo na sa Jezero Crater, kung saan 4 na taon nang masigasig na nagtatrabaho ang rover na Perseverance. Ang mga pinakahuling natuklasan ng aparato ay nagpapaisip kung tayo nga ba ay nag-iisa. Kasama rin ang ideya na ang likidong tubig sa ilalim ng crust ng celestial na katawan ay natatagpuan lang sa malalayong buwan at planeta. Baka mas malapit lang sa atin ang mga mahiwagang anyong tubig na ito. Bakit napiling pag-aralan ang impact crater sa pagitan ng kapatagan ng Isida at malaking Sirta? Ayon sa mga heologo at astrobiologo, dati raw may lawa sa bunganga na may watershed basin na mga 17,000 kilometro kwadrado ang laki. Ang crater ay may lalim na 2,000 at 700 metro at diametro na 49 na kilometro. Kaya, para maisip ang napakagandang anyong tubig na ito, hindi mo kailangang palawakin kundi pigilan pa ang imahinasyon mo. Tama ang pagpili ng lokasyon ng mga siyentipiko at patuloy itong pinapatunayan ni Perseverance. Ang aparato ay nilagyan ng maraming kagamitan na nagbibigay daan para magsagawa ng masusing pag-aaral ng lupa, maghanap at pumili ng mga kinakailangang sample. Sa base ng probe, may mga spectrometer, georadar, mga analyzer ng dinamika ng kapaligiran, kamera na may napakagandang kalidad ng kuha, at pati na rin isang high-tech na scanner. Ano ang mga itinakdang gawain para sa probe at helicopter na Ingenuity? Ang misyon ay suriin ang kakayahang tirhan ng Mars, maghanap ng biosignature, at magsagawa ng pagsusuri bilang paghahanda sa paglapag ng tao sa pulang planeta. At ano nga ba ang natuklasan ni Perseverance sa huli? Una sa lahat, kinumpirma niya ang hinala na ang Jezero Crater ay hindi lang basta isang malalim na hukay mula sa impact, kundi isang palanggana na talagang nagsilbing ilalim ng lawa. Sa mapang ito ng mga kilalang lugar, makikita ang mga bakas ng mga ilog kung saan dumaloy ang tubig, pati na rin ang mga natirang sedimentaryong bato na natagpuan ng probe sa lokasyong ito. Malamang may malaking lawa dito, mga 3.5 bilyong taon na ang nakakaraan noong simula ng pagbuo ng katawang celestial na ito. Sino ang kumontra sa pahayag na ang Mars ay planeta ng nakaraang buhay noong 2021? Nagulat si Perseverance ang mga astronomo sa bagong tuklas. Nakahanap siya ng organikong mga molekula sa ilalim ng bunganga kung saan naroroon ang mga sangkap. Tandaan, may mga sangkap na may carbon na nabubuo kahit walang buhay, kaya hindi ito direktang patunay ng dating buhay. Pero nakakapagbigay ito ng dahilan para pag-isipan. Alam mo ba kung tungkol saan ito? Pinakamalaking tagumpay ng Mars rover ay ang pagkuha ng mga geological sample sa ibabaw ng pulang planeta. Parang alien na eksibisyon na kinahihiligan ng mga sayentipiko. Alin sa mga Martian lithosphere sample ang dapat bigyan ng mas detalyadong pansin? Unang beses natuklasan ng Mars rover ang batong tinawag na Yogic noong tagsibol 2021. Kahit sa litrato, kapansin-pansin kung gaano kaiba ang itsura ng batong ito. Ang estruktura ng natuklasan ay malinaw na nagpapakita ng mga proseso ng erosyon na matagal nang nakaapekto sa ibabaw ng bato. Medyo maliit ang sample, mga 20 sentimetro lang, pero wala kang makikitang ganitong bato sa bunganga o sa mga napuntahan ng Mars rover. Ang mga bato sa paligid ay mas makinis at pare-pareho, samantalang ang hedgehog ay malinaw na matagal at aktibong naapektuhan ng hangin o tubig. May mga palagay na ito ay kabilang sa mga sedimentaryong bato mula sa lawa na naiwan pa noong panahon ng pagkakaroon ng napakalaking anyong tubig. Pinag-aaralan ng Mars rover gamit ang mga kagamitan nito ang estruktura at kemikal ng bato para matukoy kung may biosignatures sa ngayon sa Mars. Malamig at tuyong disyerto, posible kayang nagkaroon ng buhay dito noon? Ayon sa mga astrobiologo, base sa pagbabago ng klima sa daigdig, posible ring nangyari ito sa Mars at tumagal ng matagal. Kung ang mainit na panahon sa Mars ay tumagal ng 100,000 taon, bakit hindi maaaring totoo ang ganitong palagay? May karapatan ba itong umiral? Ang pagsusuri ng lupa at bato
ay makakatulong sagutin ito. Anong mga bato sa Mars bukod sa hedgehog ang kinagiliwan ng mga sayentipiko? Ito ay basalt na bato na tinawag na maas, salitang Navajo na ibig sabihin ay Mars. Pinag-iisipan ng mga astronomo kung ito ay patunay ng aktibidad ng bulkan o basalt na inanod sa lawa at nanatili roon ng bilyon-bilyong taon. Masusing inaral ang sample ng bato gamit ang espesyal na kasangkapan sa kamera ng Mars rover. Habang sinusuri, natuklasan ang mga clay na sangkap na nagpapahiwatig ng direktang pagdikit ng bato sa tubig. Patunay ito na si Perseverance ay nasa ilalim ng dating lawa. Hulaan mo kung gaano kalayo ito sa Mars rover. Agad kinuha ng hardware ang sample matapos lumapag sa pulang planeta. 3 metro lang ang layo. Ito ang mga batong tinawag na Preleshny o Yiga, gamit ang wikang katutubong Amerikano. Para sa na kung ano. Ang panlabas na anyo ng mga bato ay medyo hindi kapansin-pansin, ngunit may makikita kang maliliit na puting batik dito na siyang nagpapapansin sa bato sa paningin. Mahusay ka ba sa heograpiya? Alam mo ba kung saan ang Loch ni San Pablo? Ipapakita namin sa inyo ang paraisong lugar sa Malta na ayon sa alamat, dito raw na aksidente ang barko ng apostol. Naalala namin ang lugar na ito. Natuklasan ni Perseverance sa Mars ang isang kakaibang bato na ipinangalan sa Loch na ito. Bihira makakita ng batong ganito ang estruktura sa Mars. Sa Jezero Crater, ganito ang artifact. Parang itlog ng palaka na piniga ng di kilalang puwersa. Pinagsama-samang maliliit na bola na dinala mula sa ibang lugar sa Mars. Maaaring sanhi ng agos ng tubig ang paggalaw, kaya tinawag na ganoon ang sample dahil ang bay ng San Pablo ay nauugnay sa paglutang. Bagong tuklas ito, natagpuan ang bato noong Marso 2025 malapit sa burol na tinatawag na Witch's Hazel. Maaaring gumulong ang bato mula tuktok ng burol pababa sa bunganga. Pinagtibay ng obserbasyon mula orbit ang hipotesis nang makita sa tuktok ng burol ang madilim na batong kahawig ng natagpuan. Ano ang itsura nito? Bukod sa mga itlog, inihalin tulad ito ng mga astronomo sa batong blueberry na nakita ni Opportunity. Ang bilugang hugis na parang berry o butil ng popcorn ay maaaring magpahiwatig na nabuo ang batong ito sa basang kapaligiran. Ang burol ng Witch Hazel ay may maraming patong na nagpapakita ng geolohikal na panahon ng Mars. Sa lugar na ito, maraming batong na itulak palabas, posibleng dulot ng meteorite strike. Dahil dito, ang burol na 135 metro ang taas ay mahusay para sa siyentipikong pag-aaral at pag-aaral ng kasaysayan ng litosfera ng planeta. Masusing pinag-aaralan ng Mars rover ang sample mula Loch ng San Pablo kahit mahirap dahil kulang ang konteksto. May ganitong bato ba sa daigdig? Oo, ito ay isang uri ng hematite. Tinatawag na botryoidal hematite na nabubuo kapag may pakikisalamuha ang tubig sa ilalim ng lupa sa mga mineral. Natagpuan ang mga sperul na ito sa ilang bahagi ng Australia, lalo na sa mga sedimentaryong basin. Gayun din, ang hematite ng ganitong uri ay saganang matatagpuan sa mga batong buhangin ng panahon ng Jurassic na nasa teritoryo ng estado ng Utah. Ngunit bumalik tayo sa mga realidad sa Mars. Kung ang batong may umbok ay nabuo sa tubig, posible ring makahanap ng biosignature dito paglipas ng panahon. Noong Hulyo 2024 sa dating ilog sa bunganga ng Jezero, natagpuan ang batong may batik na parang balat ng leopardo. Ganoon ito tinawag ng mga siyentipiko ng National Aeronautics and Space Administration. Ano pa ang kakaibang katangian nito maliban sa kulay? Nadiskubre na kakaiba ang geolohikal na estruktura nito na posibleng nagpapahiwatig ng mikrobial na buhay. Ang madidilim na singsing sa bato ay may iron phosphates at ang mapuputing batik ay gawa sa asupre. Bakit patunay sa mga astroheologo ang ganitong estruktura ng sinaunang mikrobyo sa Mars? Sa daigdig, ang estrukturang ganito ay kaugnay ng mikrobyong aktibidad. Mayroon ding calcium sulfate sa tekstura ng bato
na nagpapahiwatig na minsan ay may aktibong dumaloy na tubig sa ibabaw ng batong ito. Nagulat ang mga heologo sa artepakto nang matuklasan nila ang mga organikong molekulang may carbon, tinatawag na mga blok ng buhay. Ngunit ang presensya ng batong Kapilika-Levin na konektado sa mga high temperature na bulkanikong proseso ay bahagyang nagpapalamig sa sigasig ng mga sayentipiko, sapagkat kung ganoon, hindi maaaring nagmula sa biolohikal ang mga batik ng leopardo. Sa madaling salita, marami pang kailangang gawin sa direksyong ito. Ayon sa dalawang pag-aaral, agad ipinahayag ng mga National Aeronautics and Space Administration espesyalista na ang batong may batik ng leopardo ay patunay ng sinaunang buhay sa Mars. Gawin ayon sa mga natagpuang halimbawa, ang pulang planeta ay may komplikadong heolohiya at kasaysayan na marami pang hiwaga na kailangang tuklasin ng mga astronomo. Posibleng sa Jezero Crater unang makita ang ebidensya ng dating kakayahan-tirhan ng Mars. Tama rin ito dahil parang sinadya ng bunganga na tipunin ang iba't ibang batong may pinagmulan na ipinaliliwanag ng magkasalungat na teorya. Kung siyempre, isasama natin sa formula ang presensya ng mga mikrobyo, doon lang magiging perpekto ang kabuuan ng palaisipan. Narinig nyo na ba ang tungkol sa karagatan sa ilalim ng balat ng Mars? Dati wala pa. Pero dahil sa module na InSide, lumabas kamakailan ang impormasyong ito. Ang landing module na ito ay nagtrabaho sa ibabaw ng Mars mula 2018 hanggang 2022 pero nasira ito noong isa sa mga dust storm sa Mars. Gayunpaman, nakapagpadala pa rin ito ng mahalagang impormasyon. Sa pag-aaral ng Marsquake gamit ang wave method, natuklasan ng aparato na sa ilalim ng Mars ay may bahagi kung saan dumadaan ang mga alon na kahawig ng sa mga karagatan sa mundo. Ang layer na ito, nasa lalim na 10-20 kilometro, ay maaaring may malaking reserba ng tubig sa Mars. Malaki ang potensyal nito para sa karagdagang pag-aaral ng heolohiya ng ating pinakamalapit na kapitbahay. Ang mga ganitong balita ay nagpapaisip sa atin. Kahit sa Mariana Trench na halos 11 kilometro ang lalim, may buhay at ito ay sagana. Pwede nating tanungin si James Cameron dahil mahigit 3 oras siyang nagtagal sa ilalim ng bunganga at kinuna ng litrato ang mga nakatira doon. Kung totoong may karagatang Marsyano sa ilalim ng crust ng pulang planeta, posible ring nagkaroon ng buhay doon. Sa ngayon, gawin muna natin itong rhetorical na tanong. Kung may opinion kayo, ipahayag ito. Interesado kami. Ano ang pananaw ninyo tungkol sa proseso ng reenkarnasyon? Naniniwala ba kayo sa muling pagkabuhay pagkatapos ng aktwal na kamatayan? At hindi kayo nagkamali ng channel. Hindi lumipat si Hablol sa mga Krishnaite at patuloy pa rin siyang tumatalakay ng mga paksa tungkol sa kalawakan. Pero ang tanong na ito ay may kinalaman sa reenkarnasyon o muling pagkabuhay sa mas malawak na kahulugan tungkol sa mga posibilidad ng paglitaw ng universo. Paano kung ang Big Bang ay hindi isang eksklusibong pangyayari, kundi isang karaniwang bagay na paulit-ulit na nangyayari sa siklo? Bata pa lang, interesado na tayo kung saan nagmula ang lahat. Ngunit kahit tumanda, wala pa rin tayong malinaw na sagot. Gayunpaman, napakaraming teorya at nakakagulat ang ilan sa mga ito. Kaya saan nga ba nagmula ang universo at ano ang mangyayari dito pagkatapos ng kamatayan nito? Ito ang tradisyonal na modelo na siyang batayan ng makabagong kosmolohiya, ang teorya ng malaking pagsabog. Sa madaling sabi, sinasabi ng kosmolohikal na modelo na bago nagsimula ang paglitaw at paglawak ng universo na tinitirhan natin ngayon, nagkaroon muna ng pagsabog ng isang punto ng singularidad. Maraming tanong ang mga siyentipiko tungkol dito. At para sa karaniwang tao, mahirap isipin ang sukdulang taas ng densidad at temperatura, mga katangian ng punto ng singularidad. Mas sanay ang tao sa paggamit ng numero, pero dito, hindi ito posible. Mayroon bang alternatibong mga bersyon ang teorya ng malaking pagsabog at kasunod na paglawak ng universo? Sa kasalukuyan, may ilang kosmolohikal na modelo na nagpapaliwanag kung ano ang nangyayari at mangyayari sa ating makromundo. Isa sa mga nangingibabaw dito ay ang conformal cyclic model o malaking pagtalbog. Dahil dito, sa simula ng video,
ay nabanggit na ang malaking pagsabog ay maaaring isang ordinaryong pangyayari na paulit-ulit na nangyayari. Ang teoryang ito, nakilala rin bilang oscillating model, ay nagsasabing hindi tuloy-tuloy ang pagpapalawak ng universo. Darating ang panahon na aabot ito sa hangganan at magsisimula ang pabalik na pagbibilang. Bago ang pagsabog, unti-unting liliit ang universo habang nagsasanib ang mga galaksya, bituin at itim na butas, nahahantong muli sa singularidad at bagong malaking pagsabog. Ayon sa teoryang ito, nabuo ang universo mula sa pagkawasak ng naunang universo at ang prosesong ito ay mahaba, paikot-ikot at posibleng walang katapusan. Tugma ba ang makabagong obserbasyon sa mga palagay na ito? Hindi lubos. Sa ngayon, makikita sa mga mapa ng relic radiation sa ibabaw nito. Sa kabaligtaran, lalo pang bumilis kahit wala itong sinasabi. Maaaring hindi pa panahon para sa malaking pag-urong. Anong teorya ng pag-unlad at katapusan ng universo ang nangingibabaw pagkatapos ng paikot na teorya? Ito ay nakabase sa pagmamanman ng relic background na, gaya ng nabanggit kanina, ay patuloy na lumalawak sa loob ng trilyong mga siglo o mas matagal pa na magdudulot ng malaking pagkakahiwalay. Paano kaya ito magmumukha? Ang mga galaksya, bituin, planeta, nebula at subatomikong partikulo na bumubuo sa espasyo ay magkakahiwalay ng napakalayo na unti-unti silang masisira at maghihiwa-hiwalay. Kung i-extrapola natin ito sa daang gatas, unang masisira ang mismong galaksya na may matagal nang napugna na mga bituin. Pagkatapos ay mawawala ang malinaw na estruktura ng solar system at ang mga planeta ay magiging kumpol ng magkakahiwalay na mga atomo. Magpapatuloy ang paglawak, kaya pagkalipas ng 50 bilyong taon, ang mga naninirahan sa lokal na grupo ng galaksya ay makakakita na lang ng kadiliman sa kalangitan. Lahat ng nakapaligid sa kanila ay mawawala na sa kosmolohikal na abot tanaw magpakailanman. Sa mahigit 800 bilyong taon, unti-unting mamamatay ang lokal na grupo ng mga galaksya. Pagkalipas pa ng ilang panahon, ang panahong ito ay maaaring masukat sa mga bilang na mahirap na nating maisip. Mawawala ang mga itim na butas ayon sa teorya ng Hawking radiation. Kasabay nito, lahat ng impormasyong nakuha nila ay lalabas din, pero sa ibang anyo. Parang maling nabuo na Rubik's Cube, ang universo ay magiging walang laman. O mas tama, ang mga elementaryong particle tulad ng positron at photon ay iikot na lang ng mag-isa. Pero ano nga ba ang mangyayari sa huli? Maraming posibilidad tulad ng fluctuation ng espasyo na pwedeng magdulot ng singularity point at bagong malaking pagsabog. Ito ay tungkol sa teorya ng cycle. Posible ring dahil sa paglayo ng mga bagay, pagkawala ng mga bituin at pag-evaporate ng itim na butas, magkaroon ng paghiwalay at mangyari ang malaking pagyeyelo o thermal death ng universo. Dahil sa walang hanggang paglawak, titigil na ang mga bagay sa pakikipag-ugnayan at aabot ang kalawakan sa pinakamataas na antas ng entropy. Paano kaya tutunog ang nakakatakot na lugar na ito? Sa ngayon, ang bukas na kalawakan na tinitirhan ng buo pang mga bagay ay nakikipag-usap pa sa atin. Kaya, sa madaling sabi, wala pang teoryang napatunayan ng eksperimento ang mga sayentipiko, ngunit hindi rin ito napabulaanan sa matematika. Posible bang mahulaan ang iba pang mga posibleng mangyari? Sa ngayon, wala pang nakakagawa nito, kahit nagamit ang mga computer simulation. Gayunpaman, may mga teorya ang mga siyentipiko tungkol sa paglitaw ng mga bagay sa ganap na kawalan na may kamalayan at mataas na antas ng katalinuhan, tulad ng utak ni Boltzmann. Napakaliit ng posibilidad na mangyari ito dahil ang pagbuo ng isang hipotetikal na estruktura ay dapat magmula sa episodikong mga fluktuasyon. Ngunit sa kaso ng cascade ng multiverse, tumataas ang posibilidad at ang paglitaw ng utak ng tao bilang produkto ng ebolusyon at ang utak ni Boltzmann ay magiging magkapantay. Muli, hindi ba maaaring maging simula ng susunod na universo ang utak ni Boltzmann?
Gayunpaman, balikan natin ang mga kinikilalang teorya tungkol sa paglitaw ng ating napakalaking mundo. Bukod sa kosmolohikal na teorya ng malaking pagsabog at siklikal na modelo, may teorya rin ng walang hanggang inflasyon na malaki ang ambag ni Alan Guth, Andre Linde at iba pang siyentipiko noong dekada 70 at 80. Sinasabi ng konsepto na ang paglawak ng universo ay magpapatuloy magpakailanman. Ngunit hindi ito nangangahulugan. Sa ilang lugar, pwedeng bumagal o tumigil ang paglawak. Kaya mahahati ang espasyo sa mga sektor na may mini-universo sa loob ng mas malaking universo. At maaaring magkaiba ang mga pisikal na batas dito. Hindi lahat sumasang-ayon sa inflationary theory, lalo na sa sangay na nagtatangkang patunayan ang paglitaw ng mga anak na universo. Para sa maraming siyentipiko, tila imposibleng mangyari ito at salungat sa tradisyonal na pisika. Ang mga teorya tulad ng iba pa, basta't may kahit kaunting ebidensya, ay maaaring totoo. Minsan may mga lumalabas na eksotikong palagay. Alin sa mga teorya ng pinagmulan ng universo ang pinakamahirap paniwalaan? Sa huli, ipapakita namin ang top 3 kakaibang teorya ng paglikha ng universo. Ang ikatlong pwesto ay napunta sa kosmolohikal na modelo na nagsasabing ang ating mundo ay nabuo mula sa mga labi ng isang namamatay na bituin. Nangyari ito sa sandali ng pagguho nito, ayon sa mga kosmolohistang naniniwala sa teoryang ito. Mahirap maintindihan ang konseptong ito dahil sinasabing ang ating 3-dimensional na universo ay nasa loob ng 4 na dimensional na universo. Dahil dito, sa 4 na dimensional na universo, maraming bituin na magiging 4 na diitim na butas sa huli ng kanilang buhay. Ang pagbagsak ng namamatay na bituin at paglitaw ng itim na butas ang nagdudulot ng pagbuo ng mga 3-dimensional na universo sa loob ng parent na konglomerado na parang lamad. Bagamat komplikado ang teoryang ito, ipinapaliwanag nito kung bakit may balanse ng temperatura sa universo na ayon sa pisika ay hindi dapat umiiral matapos ang malaking pagsabog. Ang ikalawang pwesto ay napunta sa teorya ng unti-unting paghinto ng oras, na nagsasabing kasabay ng pagsilang ng universo ay isinilang din ang oras. Maari ring mangyari ang kabaligtarang proseso. Sa ibang salita, hindi dahil sa antigrabidad, kaya ang mga galaksiya ay papalayo ng papalayo sa atin. Dahil patuloy na lumalawak ang universo mula pa noong malaking pagsabog, kundi ito ay resulta ng pagbagal ng oras. Paano ipinaliliwanag ng mga tagapagtanggol ng teoryang ito? Ayon kina Raul Ver, Mark Mars at Jose Señuvel, mga pisikong Espanyol. Naniniwala sila na kung nakikita natin ang mga galaksiya na lumalayo sa atin, hindi pa iyon nangangahulugan ng kahit ano. Dahil matagal maglakbay ang liwanag, nakikita natin ang kanilang malayong nakaraan. Sa totoo lang, parang papunta na tayo sa punto na ang oras, pagkatapos ng ilang trilyong taon, ay titigil at mawawala. Parang baterya ng quartz na relo na nauubos ang karga. Ipinablish nila ang pananaliksik nila sa pisika sa Physical Review D Journal. Nakakagulat talaga ang ganitong paraan. Sa kabutihang palad, sabi ng mga Espanyol, matagal pa itong mangyayari. Ano sa palagay mo ang teoryang nangunguna? Siyempre, ang dati at paboritong simulasyon. Ang tagasunod ay si Vladko Vedral, propesor sa Oxford na nagtuturo ng quantum informatics. Naniniwala siya na ang bumubuo sa universo ay hindi photon o proton, kundi mga bit. Nabanggit niya ito sa aklat niyang Pagdedecode ng Realidad. Sa ganitong paraan, maaaring magbago ang mundo nang walang hanggan dahil ang isang bit ay may halagang 1 o 0. Kaya maraming posibleng kombinasyon. Paano kung talakayin natin ang superposisyon na maaaring nasa 0 o kabaliktaran? Ayon kay Professor, ang universo ay parang supercomputer na kusang nag-aayos ng sariling pag-unlad. Ibig sabihin ba na lutas na ang misteryo ng Diyos o kailangan pang hanapin kung sino ang lumikha ng matalinong simulasyong ito? Nakakatuwang isipin na tayo ay umiiral. At anuman ang magiging senaryo ng katapusan ng universo, ito ay napakalayo pa sa hinaharap. Kaya wala talagang dahilan para mag-alala tayo tungkol dito ngayon.
Maaaring ang mundo natin ay bahagi lang ng walang katapusang multiverso. Isang lumulutang na lamad sa mas malawak na espasyo o nabuo ang universo dahil sa paulit-ulit na pagsilang. Posible ring habang pinapanood mo ang karakter sa laro na gumagawa ng misyon, may nilalang na lumikha ng simulasyong ito at nagmamasid sa iyo. Ang mahalaga, huwag lang niya kalimutang isave ang progreso. Naranasan mo na bang makakita ng mga estrukturang hindi pa lumalabas sa computer game? Kapag ganito, malabo, putol-putol, at pixelated ang larawan, kaya mahirap maintindihan kung ano ang nakikita. Mayroon bang mga ganitong estruktura sa universo? At kung isa sa alang-alang pa ang laki nito, talagang kahanga-hanga at medyo nakakatakot ang sukat ng mga lokasyong ito. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa zone ng pag-iwas, na parang isang higanting puzzle na kulang para mabuo ang buong larawan ng universo. Ano ang ipinapakita sa puzzle na ito? Anong mga halimaw ang nagtatago sa madilim na kailaliman ng zone ng pag-iwas? Iminungkahi ni Richard Proctor ang terminong ito noong 1878. Bakit ito ang ipinangalan sa lugar? Isang araw napansin ni Richard ang hindi tugma sa mga katalogo. Natuklasan ni Herschel na sa mismong lugar na ito, malapit sa eroplano ng Daang Gatas, halos walang anumang mga bagay. Sa simula, iminungkahi ng siyentipiko na tawagin ang lugar na ito bilang sona ng kakaunting mga nebula na hindi niya alam kung ano talaga ang nakatago sa likod ng mga ulap ng alikabok sa kalawakan. Ang zone of avoidance ay bahagi ng disk ng Daang Gatas na natatakpan. Dahil dito, mga 20% ng labas ng kalawakan sa langit ay hindi natin kayang obserbahan. Dito nga, saan man itutok ang mga lente ng obserbatoryo, puno ng mga kumpol ng bituin, mga kwasar at mga ulap ng alikabok, ngunit sa iisang lugar lang na tumutugma sa ekwador ng Daang Gatas, namamayani ang ganap na kawalan. Maaaring wala talagang kahit ano doon. Mas madali sanang isipin iyon, pero hindi tayo humaharap sa isang pahabang walang laman. Madalas na itong napatunayan. Ano ang lihim sa likod ng tila kosmikong kawalan? Aminin mo, mahirap magkaroon ng ideya tungkol sa isang kabuuan kung ang alam mo lang ay ilang bahagi nito. Sa ganitong mga kondisyon, napakadaling magkamali. Simula sa kosmolohikal na mapa ni Ptolemy at sa mga naunang pagtatangka, marami nang ginawa ang sangkatauhan para magawa ang mapa ng makrokosmo kung saan naroroon ang planetang daigdig. Alam ninyo, si Claude Ptolemy ay Griyegong matematiko, heograpo at astronomo. Noong ika-2 siglo, hindi siya masyadong nagtagumpay dahil mali ang heliocentricong modelong ginawa niya. Ang daigdig ang sentro at hindi gumagalaw habang umiikot dito ang iba pang bagay sa kalangitan. Ngayon, wala nang saysay ang mapa na ito, ngunit balang araw, baka ang ating pagsubok iguhit ang mapa ng universo ay magdulot din ng awa at ngiti. Gayunpaman, patuloy pa rin tayong pinupunan ang mga puwang ng madilim na kalawakan. Kaya, ang tinatawag na sona ng pag-iwas. Nakita ba natin kung ano ang nasa likod ng hindi matagos na tabing na iyon? At anong mga tunog ang maaaring marinig doon? Maaaring ganito. Habang lumilipas ang panahon, nalaman na hindi pala ganoon kakapal ang tabing. Sa kabila ng alikabok at gas ng Daang Gatas, nakakakita pa rin. Pinakamadaling gawin ito gamit ang infrared, radio, X-ray at gamma radiation. Ito ang susi sa pag-unawa ng misteryo ng tila walang laman. Unang beses naging mahalaga ang radyoastronomiya. Hindi hadlang ang Daang Gatas sa radio wave at emission sa haba ng alon. Ang neutral hydrogen ay tumatagos sa alikabok na tabing, kaya nang ito ay matuklasan, halos agad-agad gamit ang pamamaraang ito. Dito, may 2 galaksya na natagpuan,
Ang Dwingeloo I ay isang spiral na galaxy na 10 milyong liwanag taon mula sa daigdig sa konstelasyon ng Cassiopeia. Natuklasan din ang kasama nitong Dwingeloo I-2, isang maliit na galaksya na kabilang sa hindi regular na uri dahil sa epekto ng mas malaking kalapit nitong galaksya. Ang pangalan ng parehong mga bagay ay nagmula sa pangalan ng radyoteleskopyo na nakatuklas sa kanila. Kalaunan, nadiskubre rin ng mga astronomo ang isang duwending galaksya sa konstelasyon ng Pugon gamit ang infrared na obserbasyon. Yun na ba lahat ng natuklasan? Hindi pa. Pinakakapansin-pansin sa mga artipakto sa kalawakan ang zone ng pag-iwas dahil sa misteryosong estruktura nito na nagbibigay ng maraming tanong sa mga astronomo. Ano nga ba ang mga ito? Ano ang tinutukoy natin? Ang mga supercluster ay malalaking konglomerado na binubuo ng 12 hanggang libu-libong galaksya. Sa totoo lang, bahagi ng isa sa mga supercluster na ito, ang Laniakea, ang tinuturing na Milky Way. Pero ang pinakakamanghamanghang bagay na natagpuan sa lugar ay ang dakilang atraktor. Ang pulang tuldok sa larawan ay ang ating galaksya. Bakit? Nakakatakot banggitin ito dahil ang hindi alam ay nakakakaba. Ang dakilang atraktor ay isang gravitasyonal na anomalya sa kalawakan, mga 250 milyong liwanag na taon mula sa ating galaksya. Taglay nito ang hindi kapani-paniwalang masa at hinihila nito ang lahat ng nakikita natin sa paligid. Sa bilis na umaabot sa 600 kilometro bawat segundo. Ang global na magnet na ito ay kasing bigat ng 10,000 galaksya at bahagi ng supercluster na Laniakea, tulad ng daang gatas. Nang unang matuklasan ang dakilang atraktor, hindi direkta ngunit nalaman ang presensya nito noong unang bahagi ng dekada 80 dahil sa pagsusuri ng mga kakaibang bilis ng mga galaksya. Pero wala pang ganap na katiyakan noon. Matapos pag-aralan ng mga siyentipiko ang zone ng pag-iwas gamit ang mga nabanggit na paraan, napatunayan nilang umiiral ang dakilang atraktor. Ano nga ba ang estrukturang ito? Bukod sa pagiging gravitasyonal na sentro ng Laniakea, mailalarawan din ang estrukturang ito bilang masalimuot na lugar na parang sapot ng gagamba na may mataas na densidad. Mahalaga ang pananaliksik sa dakilang atraktor dahil nakakatulong ito para maintindihan ang estruktura ng universo, pati ang distribusyon ng gravitasyonal na impluensya at madilim na materya. Makakatulong ito sa paggawa ng mas makatotohanang mapa ng makrokosmo. Parang mahirap isipin, ano pa kayang mas malaki at misteryoso dito? Lumilitaw na meron pa pala. Sa likod ng dakilang atraktor, naroon ang isa sa pinakamabigat at pinakamasiksik na kumpol ng galaksi sa lokal na universo, ang superkumpol ng Shapley. Dahil sa infrared at radio na pag-aaral, naunawaan ng mga siyentipiko ang laki ng estrukturang ito. Ang masa ng superkumpol ng Shapley ay maihahambing sa Laniakea at mas malaki kaysa sa dakilang atraktor. Umaabot sa halos 200 milyong liwanag taon o 60 megaparsec ang diametro nito. Ang superkumpol ng Shapley ay 3 beses na mas malayo kaysa dakilang atraktor at nasa likod nito. Sa katunayan, dahil dito ay mas napag-aralan ito ng mabuti dahil ang bagay ay matatagpuan din sa likod ng zone ng pag-iwas. Dahil sa laki nito, pinalalakas ng superkumpol ng Shapley ng ilang ulit ang gravitasyonal na epekto ng dakilang atraktor para sa isang tagamasid mula sa mundo. Sa totoo, parte ng masa nito ay dark matter. Para maunawaan ang ating kinakaharap, sapat nang sabihin na sa loob ng 1 bilyong liwanag taon na radius, wala nang mas malalaking estruktura. Paano nakaayos at konektado ang mga mega-objekto na ito? Lahat ng estruktura ay bahagi ng mapa ng universo at kalahok sa kosmikong sapot na pinaghihiwalay ng espasyo at pinagdugtong ng mga hibla. Tinutukoy dito ang mga pader na nabuo sa tulong ng gravitasyonal na impluensya ng mga mega-estruktura. Ano ang mga dakilang kosmikong pader at ano ang papel nila sa pandaigdigang mapa ng universo? Ang mga dambuhalang ito na patag ay kahawig ng cell membrane ng tao
na naghihiwalay sa malalaking espasyo. Ang mga dakilang kosmikong pader, tulad ng dakilang pader ng Sloan, ay umaabot ng daan-daang milyong liwanag taon at may habang halos 1.5 bilyong liwanag taon o 430 megaparsec. Huwag mo na lang isipin iyon. Mas mataas ang densidad ng mga ganitong bagay kaysa sa void, ngunit mas mababa pa rin ito kaysa sa mga kumpol ng galaksya. Matatanda ang mga estrukturang ito dahil ayon sa kosmolohikal na hinuha, nabuo sila mula sa gravitasyonal na pagbagsak matapos ang malaking pagsabog. Ito ang balangkas. Kung wala ito, hindi maiisip ang universo. Ano pa ang mga natuklasang dakilang pader sa ating paligid? Tulad ng dakilang pader ng Hercules Hilagang Corona na natuklasan noong 2013. Batay sa pagsusuri ng gamma burst, kamangha-mangha ang layo nito na humigit kumulang 10 bilyong liwanag taon o mga 3 gigaparsec. Isa ito sa pinakamalalaking estruktura sa universo na may sukat na 10 sa 7 bilyong liwanag taon. Dahil sa sobrang layo nito, syempre, hindi pa sapat ang pag-aaral sa bagay na ito. Kaya hindi natin tiyak na masasabi kung ilang mga galaksya ang nasa loob nito. Ngunit masasabi nating sigurado na napakalaki talaga ng bilang na iyon. Ano ang kahalagahan ng pagdiskubre ng mga lihim para sa astronomiyang panlupa, ang zone ng pag-iwas? Napakalaki ng halaga nito dahil itinatago nito ang maraming mga estruktura na kapag pinag-aralan ay nagbibigay daan sa atin na mas maintindihan kung paano gumagana ang mga batas ng universo. Dahil sa infrared at radyoteleskopyo, nabawasan ang misteryo ng zone ng pag-iwas. Pero nananatili itong kawili-wiling pag-aralan. Sa hinaharap, inaasahan pa ang mas maraming mga tuklas dahil magsisimula ng gamitin ang proyekto ng Square Kilometer Array at ang teleskopyong James Webb. Marami pang sorpresa ang naghihintay sa atin sa hinaharap. Ngunit ang nakuha ng resulta ay nagbago na ng mapa ng universo. Na sa galaw ay ganito ang itsura. Ang pinakasikat at madaling ma-access na interactive na mapa ngayon ay gawa ng mga astronomo mula sa Universidad ng Johns Hopkins. Kasama dito ang 200,000 galaksya at umaabot hanggang dulo ng nakikitang universo na tinatayang 13.7 bilyong liwanag na taon ang layo. Hindi lamang ipinapakita ng mapa ang kasaganaan ng populasyon sa kalawakan, kundi binibigyang buhay din nito ang mga kulay ng mga galaksya at ipinapakita rin ang malakihang estruktura ng ating pinagsasaluhang tahanan, kabilang ang mga pader, hibla at mga puwang. Ang proyektong ito ay ginawa batay sa mga datos na nakalap sa loob ng 20 taon. May iba pa bang mapa ng universo? Oo, siyempre. At ang pinakamakabago sa mga ito ay inilathala ng international na kolaborasyon na Cosmos noong taong 2025. Ginawa ito gamit ang teleskopyong James Webb at may halos 800,000 galaksya. Bukod sa mga nabanggit, mayroon ding 3D Carta Spectrograph DC at Mosaic mula sa teleskopyong Euclid. Saan makikita ang zone ng pag-iwas sa mga mapang ito? Bahagya itong ipinapakita sa mga ito gamit ang infrared at radio data bilang isang madilim na guhit sa kahabaan ng galactic plane. Tumingin kang mabuti at tiyak na makikita mo ang bahagi kung saan biglang bumababa ang dami ng mga galaksya. Dahil sa mga bagong pananaliksik dito, malapit na nating malaman ang mas maraming kawili-wiling bagay tungkol sa universo. Mas mataas ang posibilidad nito para sa mga nakasubscribe sa aming channel dahil palagi naming sinusubaybayan ang mga balita tungkol sa kalawakan at agad naming ibinabahagi ang mga ito sa aming mga bisita at taga-subaybay.